Hello mga ka-itik, it's me, Leo Songkip of Davao City and Itik Fan Davao, ang inyong kaibigan sa pag-iitik. For today's video ay tungkol po sa pag-iitik. Of course, pag mahilig kayo sa ganitong usapan, pwede kayong kukuha ng ballpen at saka papel. So makikita nyo mamaya ang mga setup dito sa aking i-describe, no? Aking i-explain. Ito po yung nakita nyo sa kasalukuyan. Ito po yung aming brooding facility for one. Dito mamalagi, dito po namin papalakihin yung mga itik. At least mga 2 weeks before siya ilagay doon sa growing pen. Ito po yun is naka-plastic matting at bawat room ay kakasya po yun ng at least mga 200. For 2 weeks lang yun doon sila ma mag-standby sila ilalagay po namin. Okay? So, itong slide naman dito guys, ito po yung aming 1 month old. Yun, yung kanina nakita nyo, 1 month old. Ito po yung another 6 yun, another pangalawang building po na dito po namin pinapalaki ng mga itik. So, wala mo ng design ng paitlogan, kundi ano lang, yung sobrang laki ng floor area, yan, malaki po yan. At naka-steel trusses po yan. At yung sa pinaka-beddings nila po ay may mga crackboard po yan. Slope type yan siya guys. And syempre, yan, sa dulo na po yan ay mga fence. Concrete po yan at half yan ng steel matting na building namin. Yan, yun yung painuman at yung may apakan, plastic kulay itim, yung draining area. So, may kanal po yan sa ilalim. Okay? So, balik tayo dito. Yun, Amazon wire yan po yung magsisilbing harang po. In case na kulungan namin sila, hulihin dyan sa loob, pwede namin yan ibaba. So, as you can see, yung aking pagitan ng itik at least nag-capture ako ng video mga 6 meters po yan. Yung 6 meters na yan, pag ganitong style lapag, ayun po yung hindi na sila tatakbo na papalayo sa iyo kasi feeling nila safe na sila sa ganun ka layo ng ating tinatayuan. So, nakikita nyo po, yun yung painuman at yung sa baba, habang umiinom sila doon, ay nakukulog yung kanilang dumi. Okay, centralized po yung kanal doon. So, ito naman nakikita nyo, ay ito na po yung ating 2 months old. No? Yun. Bale, yung building na to guys, ay bawat room, okay, kasi po yung meron po kaming cycle dito na ginagawa. Ang program po namin dito is 600 male, female monthly. So, every month, meron po kami isasalang dito na at least minimum 600 female and 70 na male. Okay? So, yun. Yung sa pinaka-kuha naman nila, yan, ito yung ating naisip. Doon naman sa dulo, yun, hindi lang natin mag-roam, meron po yan siyang swimming pool. Baka mamaya, sa next slide dito, ay, i-ano natin, explain natin. Yung sa dulo, guys, so, naniligo yung sila. So, kasi po yung aming location dito is around 2 hectares. Itong buong area ay 2 hectares po to. No? At ang bala pa ng may-ari dito ay aabot po kami ng 20,000 heads dito na itig Pinas. No? So, 20,000 heads ang aming pong programa dito. It's a huge, super big talaga ang aming program dito. Okay? So, yan po yung aming 3 months, no? Yan, yung aming 3 months guys. So, bali po yung balik tayo kanina sa explanation namin ay yung aming nilagay na ducklings dun sa brooding, magstay lang din sila ng at least 2 weeks lang po siya doon. No? Pagka
na-hit na namin yung average body weight nila, saka na namin ita-transfer dito. Yan. Ito na po yung magsisilbi. Dito na po namin pinapalaki hanggang maging RTL. Mamaya sa next slide maybe ay makikita nyo ang setup naman ng aming paitlogan. Na sobrang nagustuhan ko kasi po less yung hindi naman siya less pero compared sa hanger type ay ito super practical, no? Wala nang ipa dito kasi growing pa naman ito, no? Papalaki lang namin ulan ito. Simple stone lang, no? Crash stone lang kung nandun dito. Yan guys, yung aming swimming pool yan. Itong oras na to na nag-video ako, it's around 11, no? 11 ng umaga. Medyo mainit, no? Sobrang init po. Okay, so yan, may harang po yan, may pagitan, no? Parang may division po. Kasi po yung aming growing pen is naka-design po siya for cycle, no? Kasi po again, pagka 4 months saka na namin lipat dun sa paitugan yung aming bitingan, doon na sila laying pen na naman. So again, dito muna sila. Bali yung aming division dito guys, apat ito. Apat na magkakasya po ng 700 per pen. Okay? So hindi lang muna natin siguro ma-differentiate kung alin dito po yung 2 months o 3 months. Kasi po sa video, hindi siya masyadong klaro kung gaano po siya kalaki. Pero for sure, at least na-explain ko ng kahit paano. Yan, sa gilid naman yan, nakapaikot po yan yung mga yero. Kasi po itong farm na to is soon to be commercial. No? So, sobrang laki. Sana po subaybayan itong aming mga video. Gawa po ng dami na nating pinapisa, no guys? Sa mga baguhan dyan sa ating YouTube channel, please like and subscribe para masundan nyo aking mga videos na ipapasok pa sa YouTube, no? So yan, tingnan nyo guys, ang ganda ng pagka-setup. Siyempre kung ganun ang style, as in flat talaga yan, naka-slope ng konti yan po, kasi po maiwasan natin yung stagnant na water. Iwasan natin yung maputik na area. Yun lang man ang kailangan ng itik nilang. Dapat ay management number 1, talagang maganda. Kung maganda yung management, itik, saka yung itik, siyempre yung feeds ay walang dahilan na hindi ka makakuha ng mataas na porsyento sa pag-iitog ng itik, no? So, doon na namin yung breeding o yung genetic po, no? Na po namin yung klarong itik Pinas, if 1 talaga na certify yung aming ilagay dito. Tapos together sa magandang management, talagang kinastuhan. So, ito na yung kinalabasan. Okay, sa batch na to ay magandang tingnan. Ito na yung ating pang 1 month. Yan. Okay, so sa next peak, sa kabila kasi yan, parang sa left side ko yan na banda na aking shoulder. Okay, yan po. Yan sila kasi sobrang init sa araw na ito, sa oras na ito, no? Sobrang init po. Nilagyan po namin yan ng Madre de Agua. Yan po sa pagitan, sa gitna. Mas maganda ganito guys. Tapos lagyan nyo ng Madre de Agua yan, no? Naka-line, no? Diyan saan mo nilagay para shaded po, no? At yung siyempre, wala pa namang puno,
ilagyan muna namin ng ng ang tawag diyan is, net 'no, UV protection, yung net. So, kahit mainit siya, hindi naman siya masyadong masakit kasi po may net po sa taas 'no, 'yan. Yan sa dulo po guys, yung pinakadulo talaga, sagad na dun ah, sa may fence 'no, ay yun yung swimming pool. Ito naman yan yung parang kanal, semento, sa gilid naman din yan is painuman at draining din yan. Kumbaga may sustaining water yan na naka-open ang faucet. So, nahuhulog lang 'no, yun yung pong sustaining water, di po nauubusan ng tubig. Kasi po yun ang kailangan sang intake. Number 1 dapat is malinis yung water na hindi mauubusan ng water sa painuman. Dapat malinis din yung painuman. Okay, so yun.
Sige, dito na naman tayo. I-skip ko lang yung crossover ko kanina kasi sobrang taas o sobrang haba, no? So, as you can see, ito naman din yung kanilang painuman at swimming pool din yan sa gilid. Dyan po sila. This is 1 month old. Okay? Kasasalang lang dito. Gagaling po yan ng brooding kanina. Okay? So, ito na yung kabuuan ng setup. Nilayo ko muna yung camera kanina nang makita nyo po yung side naman, no? Kabilang side. Okay? Yan. Ito na yung malayo banda, no? So, sa next slide, ito na yung malapitan, no? Yan. So, yan guys, ang kanilang parang rampa, no? Naka-built in dyan sa flooring. Naka-plastic matting. Yan ang kulay itim. Sorry, sa ilalim yan is kanal, no? Walang water dito kasi tinanggal na namin yung pinakasung tubig ng swimming pool. So, yan. Yan po yung may nakapaikot yung kulay blue. Yan po yung plastic matting as simple swimming pool. Yan po yung swimming pool. Sa growing pen pa rin ito, ha. Take note, growing pen pa rin tayo. Hindi pa tayo nakapagpunta dun sa next explanation natin about sa laying pen nila. Ito muna yung growing pen. Ibig sabihin, dito po na namin pinapalaki. Simula 2 weeks old hanggang 4 months old. Okay? So, iba ang room sa 2 weeks old, iba din yung 1 month old, iba din yung 3 months old, 2 months old, 3 months old hanggang 4 months old. So, yun po guys, ang aming program dito. Okay, sa next slide, ito na yung aming paitlogan na building. Dito naman sila namin ita-transfer na yung nauna na sinalang namin. Ibig sabihin, yan po yung 4 months and a half or 1.2 ang kanilang body weight. So, ito na yung paitlogan. Yan. Dito ko lalagyan pa namin ng rice hull yan at siyempre na may division pa rin. Itong sukat nito is kakasya po yan ng 670 na mga itik. So, i-compute nyo yan. Bali, 1 square foot, 2 square foot po yung aming standard dito. 2 square foot per 1 bird. Ganun po siya kalaki sa floor area. Sobrang laki. And yan, yung kanilang swimming pool. Swimming pool po yan. No? At syempre, parang konti lang ang diferensya. Dati, no? Yung pinakita ko kanina doon sa growing pen. Ito na yung aming laying pen dito. So, may pare-pareho lang kaya ito medyo malapit.
yung kaniyang swimming pool. Same pa rin, may tubig na malinis at yan yung hinawakan ko is may siyang clean out, ibig sabihin pwede mo siyang i-drain. Nakataob lang yan siya ngayon kasi wala pa namang itik, no? So, dyan po yung painuman. Right? So, yung sa dulo po ay swimming pool po yan. Okay? Di ko lang alam kung kailan nila bawasan ng tubig to, kailan nila lalagyan, kailan pa nila pinapaliguan. Maybe siguro araw-araw, no? Kasi dapat araw-araw talaga po. Yun yung laying pen again. So, balikan natin, yun yung daanan, pintuan, lahat. So, talagang may sistema kami dito, guys. So, again, bawat room may sariling swimming pool. Okay, sana all, no? Okay, yung ventilation naman sa dulo, sa taas, sa bubong, nakita nyo, ang ganda po. May ventilation po yan. Pero ang pinakagasto nyo dito, guys, yung materialis, no? Yung kanyang bakal. Pero sa kuan naman, sa flooring, hindi naman siya masyadong kuan kasi hindi naman siya nakahangin. Yan lang po ang pinaka-set up ng aming pinablog ngayon na farm. Kasi po ay sana po nagustuhan nyo and sana din po ay makadagdag idea naman din po tayo. Okay, sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Leo Songkip Vlog, at nagustuhan nyo ating topic, ay huwag nyong i-skip ito. Dapat makasubscribe po kayo para sa ganun nakita na naman tayo sa bago natin i-upload na mga videos na may pag-aaral, may makukuha po tayo ng mga idea, no? So, yan po. This is me, Leo Songkip. Maraming salamat po.